Hi guys, we are here at Kalayaan Highway and I see some corn vendors who I want to buy it. Let's go! Hi Manang, good morning. Good morning po. I'm a vlogger. Is it okay to you to part of my vlog? Yes? Yes. Can you speak English? No. I can speak Tagalog but basic. Yeah. I came from Texas. Hoy! Please keep quiet. Stop tukong! Kaya pa nung Huwebes ng gabi, hindi na ako gaano nakatulog ng maigi. Kumbaga, pares lang na symptoms yung high blood tsaka yung low blood. Ang baba ng dugo ko, 100/50. Yo, what's up, Akrit friends? Kumusta kayo lahat? Good morning. Welcome back to my planet's Earth ulit. May bagong videos na pagsamahan natin yung araw na to. At galing kami sa Mac Jollibee. Nayaan ko lang yun na siya lagi mag-order ng pagkain niya para maging dependent. Yan, pagsama ko na yung McDo tsaka Jollibee. Nag-almusal yung anak ko, yan. Iuwi natin siya ng Rizal, babiyahe kami ngayon. Babiyahe tayo mamayang tanghali para tuloy-tuloy yung biyahe natin kasi wala silang pasok yun eh. Walang bantay at walang maiiwan sa kanya. So pinakain ko lang saglit para hindi na ako magalala at wala na akong isipin mamaya. Napaganda ng mga bahay dito sa St. Charbel, yun o. Yan. Alam ko dyan yung bahay ni Sarah Nabate. Ate naman eh. Hindi si Sarah Geronimo tsaka ni brother Mateo. So ngayon ay proceed na tayo sa Binangonan Rizal. Uy, ano yan? Ba't may take out ka? Takot magutom no? Paggabi pala mga ka-ride friends, hindi tayo nakabiyahe. Gawa nung, di ba sabi ko sa'yo, babiyahe na dapat ako ng mga alas 6:30 pagkatapos magsundo kay Mrs. Kaso ang problema, bigla akong nahilo nung pagkalabas ko sa kanya nung pagsundo ko doon sa Punturin. Parang biglang nagblanko yung utak ko ng mga segundos lang naman, parang seconds lang, tapos bawat kurap ng mata ko, para bawat gano'n bawat kurap para siyang may guhit na apoy, parang parang apoy lang pag nagwi-welding na parang apoy na lumalabas, mga tumatalsik pero gano'n mahaba. Tapos para akong mahimatay. Yung ginawa ko, gumilid muna ako, tapos sabi ko bakit kaya gano'n. Naalala ko pala bago magkahapon, Friday, nung Huwebes ng umaga nagpa-BP ako doon sa center sa amin kasi nahihilo ako eh. Tapos pa-BP ako, ang dugo ko ay 100/50. So sabi naman ni nanay okay lang daw yun kasi hindi naman ako mahimatay pa noon. Naalala ko, tapos nung sumunod na gabi, yan, mahilig kasi ako sa gulay ngayon, hindi na ako makain ng karne ngayon eh. Kaya napakalaking tulong talaga sa mga kartits, malaking tulong to sa mga videos na nakapanood dito sa mga kartits friends, na lalo na pag may edad na yan, para ma-maintain mo yung mga dugo mo yan or di ka ma-high blood. Mas maganda pag puro ka lang, puro gulay, isda yan. Pero din pala yun, hindi siya maganda. Kailangan balance pala yung kinakain natin. Kailangan kakain ka pa rin ng mga karne, pero hindi sobra-sobra. Huwag mo na kainin yung taba, lalo na sa may mga edad na, kasi mahirap na. Kailangan pag 40s mataas ka na, maingat ka kasi yun yung kasagsagan ng malakas sa stroke eh. So yun, ang ginawa ko, hindi ako kumakain ng mga karne na tapos gulay, isda lang. Ang baba ng dugo ko, 100/50. Tapos kinaumagahan nun, nagblender pa ako ng saging na saba, tapos yung spinach, yung alogbate yan, tsaka yung malunggay, isang baso. Hindi ko nga naubos kalahati lang, pero napaka-effective kasi ramdam ko talaga sa tiyan ko na parang lakas nung fiber, parang winawalis yung sa loob ng tiyan mo. Ayun, kinagabihan, nakasarap mo to, kinahapunan nun, parang lalong bumaba yung dugo ko kasi pala yun, malakas mo pababa ng dugo. Tapos yung kinakain ko pa ngayon, mais, di ba? Puro fiber palabas sa katawan ko, kaya naisip ko baka dahil doon. Kaya pa nung Huwebes ng gabi, hindi na ako gaano nakatulog ng maigi. Kumbaga, pares lang na symptoms yung high blood tsaka yung low blood. Yan, parang ang babaw ng tulog ko, yung kala mo yung nakapikit yung mata mo, parang yung diwa mo parang gising pa. So hindi na ako bumiyahe kasi nagalangan ako. Ito sabi ni Mrs. huwag naman akong bumiyahe. Ang ginawa ko, bumili ako ng balot, kumain ako ng balot. Ayun, maya inantok ako. Sarap ng tulog ko kanina, kaya ngayon medyo okay yung pakiramdam natin. Pero syempre ihatid ko muna yung anak ko doon sa Rizal para hindi ako mag-alala dahil wala siyang walang maiwan sa kanya. May pasok doon si Mrs. Mamayang hapon yan, biyahe na tayo kahit mga alas 3 siguro, pwede na yun hanggang gabi.
So mamaya natin tuloy yung vlog natin, pero ito i-upload ko muna to para may update lang ako. Yan, ituloy-tuloy ko na yung vlog na to mga ka-Red Twins. Maraming mga ka-Red Twins na nagrereklamo na bakit tagal ko daw mga pag-upload. Sige, kahit mga raw vlog, kahit ano man yung ma-vlog ko, sikapin ko na sa araw-araw na makapag-vlog para hindi na mainip yung mga ka-Red Twins natin. At meron pa rin naman, nandiyan pa rin naman yung iba natin mga solid supporter, nanonood pa rin naman. So tara na, let's go. Kaya sa mga ka-Red Twins natin dyan na medyo may edad na at matataas yung high blood or blood sugar, yan, mas maigi na puro gulay kayo, tapos isda. Legit po yun mga ka-Red Twins, kasi yung lola ko dati, ano yun, na-stroke na yun dati, tapos may maintenance ng gamot. Pero ang ginawa niya, never na talaga siyang, never English hindi na talaga siya kumakain ng karne. Yan, mga manok yan, native, pero yung mga balat hindi niya kinakain. Simula nung na-stroke yun, yung lula ko na yun, yung asawa ni Lolo James Reid, hindi na kumakain ng karne, yung isda, gulay na lang, yung alugbati, yung mga tanglad, yung mga ganun mga kinakain niya. Madalas, yung alugbati talaga napaka mabisang pang pababa ng dugo nun, kaya doon ko pala naalala na kailangan din pala balance yung kinakain ko. Kahit pa unti-unti naman siguro karne, pero hindi ako kumain ng karne, balot na lang yung kinain ko kagabi. Yan, pero wag din masyadong marami kasi napakalakas ko kain ng balot na yun eh. Legit yan mga ka-Red Twins, mga nataas na BP tsaka blood sugar. Pag-gulay ka ng mga gulay, kahit anong uri ng gulay, mga kangkong or mga talbos ng kamote, plus green leaves, yan, napaka ganda, napakataas ng fiber nun, tsaka mga antioxidant, yan. Hindi lang ako naging doktor mga ka-Red Twins, pero based on my research lang yan, yan. Pero kung naging doktor ako, marami akong alam. Hindi, totoo po yun. Yan, ingatan natin yung sarili natin, lalo na pag may magkakaedad ka na, kasi mag-iba na yung katawan mo, hindi na katulad dati. Sa mga kinakain din talaga ngayon, wala na sa lahi-lahi ngayon, kasi kami papa hindi naman na high blood eh, sa mama hindi na high blood, pero pag panikain ako ng karne, na high blood ako, lalo na pagka yung pera ko 20 na lang sa bulsa, high blood talaga ako. Nandito na tayo sa may Balara, Quezon City. Hoy, please keep quiet, stop tukong. Ingay-ingay mo, nagbablog ako. Mga ka-Red Twins, nandito tayo sa Balara ngayon. Ayan, pagbaba kasi dyan sa may Kalayaan stoplight, meron mga mais vendors dyan. Di ba sinabi ko noong nakaraan na mahina talaga ako sa English. So ngayon umpisan ko na mag-English. Pero wag niyo po akong ibas mga ka-Red Twins, hindi po ako na mayabang. Hindi lang talaga ako marunong mag-English. Gusto kong matuto ng paunti-unti, kahit Bisaya accent pa, isa-isa, English kalabaw, para magagamit ko siya, kasi para din sa sarili ko yun eh. Tapos gagamitin ko yun sa mga magiging passenger ko. Umpisahan ko ngayon dun sa pagbili ng mais. Subukan natin. Hindi ako ganun kagaling mag-English, pati sa accent kasi matigas ako talaga magbigas, kasi Bisaya ako at I'm proud Bisaya. Tol, pogi tayo. So, I can do my best to do my duty in the countries. Tumimik ka! Dumi-dumi mo! Boy Scout. Hindi, subukan ko mga ka-Red Twins, huwag niyo po ako ibasa. Pwede kayo mag-comment dyan, or my English is wrong. Don't be shy to correct me in a speech. Tanga. You correct me in a chick grammar. Chick grammar. Hindi, mga ka-Red Twins, pag may mga mali-mali ako na sinasabi, yan, pwede nyo i-comment dyan, especially sa mga OFW natin, mga magagaling mag-English talaga. Yan, yun yung kahinaan ko talaga. Naintindihan ko na halimbawa English ka, magsasabi ka sa akin, maintindihan ko, kaso ang problema, paano ko siya ibabato ulit siya, i-deliver ng maigi, paano ko siya ibalik. So iisipin ko muna, ano kaya English nung ganun? Ano kaya English? Pero natutuwa ako kasi yung anak ko magaling sa English eh. So yun, mga tinatanong ko sa kanya, ganito, naging curious na ako. So ngayon, subukan natin na gamitin. Ito na guys, dito na tayo sa Kalayaan. So umpisa na natin yung English kalabaw natin. Hi guys, we are here at Kalayaan Highway, and I some see Panenak? And I see some corn vendors. Tama no? Tama ba na? Tama? And I see some corn vendors and I want to buy it. Hi guys, we are here at Kalayaan Highway. And highway, Bisaya man. Isa ba?
Hi guys, we are here at Kalayaan Highway and I see some corn vendors who I want to buy it. Let's go! Up. Hi Manang, good morning. Morning po. I'm a vlogger. Is it okay to you to part of my vlog? Yes? Yes. Can you speak English? No. A little bit. I'm not Sinungaling nag ka! ano sir Hayop nag ka! here in the Maynila but I can speak a little bit English. How much it's corn? 120 po. 120. Opo. How many corn in 120? Yan. 4. Yes. Ang kulit mo naman. Oo nga, ulit-ulit na naman eh. What's the Tagalog of corn? Po. Po. I want to buy corn. Opo. 120. Opo. I want buy. I'm a vlogger, Manang from Texas. You know Texas? Texas is Loto. Ilaw. Loto. Nanalo sa Loto. I can speak Tagalog but basic. Yeah. I came from Texas. Sinungaling ka! Ano sir, Hayop ka! You know Texas, Manang? Texas is kind of chicken you fighting the Sabong. How much? 120? 120 po. I'm here in the Philippines. Philippines is more fun in the Philippines. To my naked baby. 120. What's your name, Manang? What's your name? Ano po pangalan nyo? Pangalan ko. Opo. Gloria Tagora. Gloria Arroyo. You're president? Hindi. Hindi. Ay, hindi. Gloria? Gloria Tagora. Ilang taon na po si nanay? 64. 64? Yes. May anak po? Dalawa? Yes. Malalaki na? Yes. 120. Ito po. Tama po. Thank you very much. Thank you na. You're Chinese, Chi. Salamat po, Nanay Gloria. Babalikan kita next year. Salamat, Taray. Thank you. Marinig na rin. Hayop na yun. Marunong pala mag-Tagalog yun eh. Sinusubukan ko lang ng paunti-unti na English. Kaso, nahihilang ako kasi parang ang hirap din pala, ang hirap pag-adjust pala. Ginagawa ko to kasi alam ko marami pa akong magiging customer na foreigner. Maghandaan na natin yan at least. Alam na natin yung mga ganong sitwasyon ng mga sagupaan. Di ba? Pero bumili ako ng mais kasi paborito ko to. At syempre, babawin natin mamaya sa pagbiyahe natin. Nanay Gloria, sorry po, love you nanay. Yan, gano'n na gano'n din yung naramdaman ko pagka kinakausap ako ng English. Parang natataranta ako, pero ngayon naging proud naman ako sa sarili ko kahit papano kasi meron akong ilang English na nagamit natin doon. So tuloy-tuloyin ko lang yan para magagamit din natin yan. Yo, time check mga ka-red friends, sa ating oras alas 12 na. Grabe, napakahaba nung binyahe namin, napaka-traffic pag Sabado talaga. Kaya buti na lang sinadya ko na rin na ganitong oras babiyahe, umaga. Sipin mo, malis kami doon alas 9, alas 12 na. Tutusin, 1 hour lang pinakamatagal na biyahe dito pag di traffic, pag sasakyan ng dala, pero pag motor, saglit lang, 45 minutes. Tama lang to, yan, pagka ma-edit kong vlog natin, upload ko muna to bago tayo mabiyahe, mga alas 3 or alas 4. Biyahe na tayo nun. Sobrang traffic, tinan mo, nabawasan yung banks ko ng dalawa. Quick. Hanap lang kami ng pagpaparkingan. Wala kasi parking dito, ang hirap eh. Dito na kami mga ka-red friends sa Anguno. Yan, gahanap lang ako ng parking. So dito, maganda dito mag-park oh. Yan. Ngayon ko lang napansin mga ka-red friends, hawig pala kami ni Jake. Sino Jake? Jake Coinca? Hindi, Jake Irsito. Tay, safe ba yung parking dyan, Tay? Buti lang din lang kami magamit ko para pag bumiyahe tayo mamaya kompleto na. Yan. So dito na lang kami park dahil safe naman dito, may naka-coordinate naman sa barangay ito. So paano mga ka-red friends, nandito na kami sa Rizal after 10 years, nakarating na rin kami. Hanggang dito na lang muna itong vlog na ito, tatapusin natin para may upload ko na ito at makapag-vlog na tayo ng panibago mamaya. Ganda ng stok-tok oh. Uy,
Yaris kamatis si Burst Season. O yun, hanggang dito lang. Maraming salamat. God bless.